So, magandang umaga muli mga kaibigan. Kamusta na po kayo? By the way, shout out nga muna pala sa lahat ng subscribers. Kilala ko man kayo o hindi. Yan, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Ngayon din naman ang mga teacher ng Langoga National High School na magpapa-shout out. Si Ma'am Joanne Geraldino, Ma'am Elizabeth Salazar. At syempre yung iba pa na humahabol din. Shout out po sa lahat. Sa anumang panig ng mundo kayo naroon. Shout out po sa inyo. So ngayong araw ay magkakaroon po tayo ng bagong activity para sa ating home gardening. At ito nga po ay ang pagpupruning. Clearing na rin, cutting ng mga dahong luma na. Para bigyang pansin ang mga bunga ng ating tanim. Nasa gayon sila po ay maging malaki. So, sa araw na to, magamit po tayo ng ating pruning shear. Yan. Para putulin po yung mga dahon. So, ito na nga pala yung ating mga tanim na talong. Ito po ay naitanim ng November. Ngayon po ay ready na po ito for harvest. Yan. Ito, tingnan niyo po. Dahil ito ay medyo mataba ang lupa. Okay. So, binantayan po natin mabuti. Kanyang paglago. Paglaki na, alagaan din talaga natin siya linggo-linggo. Okay, binibisita. At syempre, ayan na po sila ngayon. Okay. So, yan po ang mga talong natin. November po yan. Unang linggo ng November na itanim. Sa pamamagitan ng mga punla na dinala sa atin dito ng ating mother na galing pa sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Yung sobra niya pong mga punla ay ibinigay niya po sa atin. So actually ganito po yan kalaki. Ayan, so ito yung mga kasama niya mga punla doon sa kanilang area, sa bukid. Ang problema, napatagal ata ito doon sa kanyang seedling tray. So, ito na po dapat yan yung mga kasama niya. So, yan po. Okay, so matapos po tayong mag-trim, mag-cut ng ating mga dahon, eh inaabunuhan na rin po natin. Nag-abuno na rin po tayo. Ayan. So, yan po yung ating ginagamit na abuno. Pagkat namumunga na po yan, nilagyan po natin yan siya ng combination ng complete fertilizers. Medyo gumamit na rin po tayo ng organic kasi pang commercial. Kasi ang taba po ng ating lupa dito ay mataba man ang lupa pero kailangan pa rin ng ibang mga nutrients, elements ng ating fertilizer. So, kailangan din po natin mag-abuno na para i-sustain yung pangailangan ng ating mga tanim. So, yan po. Medyo sinarahan po natin ng konti para hindi attractive sa ating mga alagang hayop. Ayan. So, dito pa siya nilagay ko sa bandang likod para hindi po masyadong mapansin ng ating mga hayop. Yan, kasama niya po rito itong mga tanim na to. Okay, so bago pa mag-udet ay itong mga puno na ito ay blackberry. Binigay sa akin yung seed ng aking hipag. Medyo maasim. Kaya isipan kong tanim na lamang. O isidling. Pero nagulat ako. Nabuhay siya. So sila po ay hindi nadala ng baha. Kaya naman pasalamat din ako. Ayan. So matapos po tayong abono sa araw na to, nihanda naman po natin yung ating sprayer para sa pag-protection po ng ating mga so pansin ko po kasi nakaraan na medyo rin maraming mga insekto. Pero ngayon, medyo maganda naman. Kaya lang, kailangan din talaga natin isprayhan muna. Kasi may mga
Kasi akong uod. Although may mga honeybee pa, nagdalang na kasi mga tao na. So, paraan kasi maraming insekto dito. Sila yan yung naninira ng ating mga tanim. So, kailangan natin ng konting spray. Kasi magkikita kami ng aking mga tanim sa loob na naman ng isang linggo. So, ayan po. Sprayhan natin. Medyo hindi naman matapang yung gamot natin kasi kunti-kunti talaga yung mga insekto natin. So, dito nga po pala sa ating area ng talong, meron po tayong special na puno. Okay? Special na halaman. Special na halaman po tayo na ating papakilala. Okay? So, nais ko po palang ipakilala sa inyo. Yan, sinasama ko lang yan sa spray. Kasi medyo gusto ko talaga natin yung puno ito, no? So, kung mapapansin niyo po, itong puno na ito ay naitanim noong February 2021. Naipunla ko po siya. At ngayon, ganito na siya kalaki. Alam niyo po ba kung anong halaman ito? O anong puno? So, isa sa mga pinakamahal na puno na ating napatubo. Ayan po. Kaya walang iba kundi ang ating punong mansanas. Paano nagsimula ang pagtatanim ng punong mansanas at tumubo sa lugar na to? Ito po actually isang himala. Alam nyo, maraming apples o mansanas ang naiwan matapos ang aming kasal. At dahil hindi ko na siya makain, ipinamigay ko ito. Habang doon ay sinabi ko, itanim mo ang mga buto at kapag nagtubo, bigyan mo ako. Makalipas ang isang buwan, nagkwento po ang tatay, napabuhay niya raw po ang mansanas. Natuwa naman ako sapagkat ang bata ito ang tuwa talagang napatubo. Akala ko nagbibiro lang ako. Tutubo rin pala ito dito sa aming area. So, hiningi ko yung halaman sa kanila. Ngunit, ang sabi ng nanay, ayaw niyang ibigay. So, medyo nalungkot ako. Kaya sabi ko, why not I'm going to try. I'll try. So, nagsimula po ako. At yun nga, ay napatubo ko ang punong mansanas, ang kauna-unahang mansanas sa aming lugar. So, paano ito lalago? Abangan po natin sa mga susunod na vlog na to. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Panunood sa ating Frozen Vlog. Salamat!